Tumayo na po ang lahat. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan, templo ko ang sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi, kahit wala po kayong ngipin. Pakisabi sa mga katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Ano po bang ipinagdiriwang natin sa araw na ito? Bukod po sa kapistahan ni San Lorenzo, ang unang Pilipinong santo, ang ating simbahan po dito sa Quiapo ay ipinagdiriwang ang anibersaryo ng dedikasyon ng simbahan na ito. 36 years ago, itinalaga ang simbahang ito upang maging tahanan ng Diyos. Itinalaga upang ang bayan ay makaranas ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento at iba pang mga serbisyo na inihahandog ng mga naglilingkod dito. Ang Quiapo ho ay tahanang itinalaga upang maranasan ng mga tao ang mapagkalingang presensya ng Diyos. Hindi lamang po ito isang gusali, ito ay lugar kung saan tayo tinatagpo ng ating Diyos. Ang ganda po ng ipinapahayag ng pagtatalaga ng gusaling ito. Ang ganda po ng sagisag ng gusaling ito. Sana hindi lamang po maiwan sa gusaling ito yung ganda. Sana paglabas natin, dala-dala natin
yung ganda ng biyaya na ibinabahagi ng Diyos sa pamamagitan ng gusaling ito. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Kita na ho ba yung ganda? Alam po ninyo, noong dumaan yung Yolanda sa Leyte, matapos po ng ilang buwan, ipinadala po kami doon. Seminarista pa lang po ako noon. Ang ginawa po namin ay nakinig sa mga kwento ng mga tao. Ang isang kwento po na hindi ko malilimutan ay yung kwento ng nanay ng pamilya na tinuluyan ko. Sabi po niya, matapos daw na dumaan yung bagyo, nung payapa na raw yung kapaligiran, lumabas na raw sila at tiningnan yung sitwasyon ng kanilang bayan. Nakita nila na sirang-sira yung kanilang mga bahay. Kaya isa sa mga una nilang ginawa ay kumuha ng mga pwedeng gamitin para itayong muli yung mga nasirang bahay nila. Habang kumukuha daw sila ng mga materyales, nakita raw nila yung kapilya nila, bagsak din. Sinabi niya sa sarili niya, parang hindi naman okay na okay yung tahanan ko, pero yung tahanan ng Diyos ay hindi okay. Saan kami kukuha ng pag-asa? Kaya, ang una nilang ginawa, itinayo nila yung kanilang kapilya. Nakakatuwa po na sa kabila ng nangyari sa kanila, hindi natinag yung kanilang pananampalataya, hindi binagyo, ngunit kinapitan nila ito upang kumuha ng pag-asa at magbigay din ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng pagtatayong muli ng kanilang munting simbahan. Naniniwala po ako na sa maliit na simbahan na iyon, tunay nilang naranasan at tunay nilang nakatagpo ang Diyos. Tunay nilang naranasan yung pagbibigay ng Diyos ng pag-asa. Siguro may mga panalangin sila na doon nila dinala at dininig ng Diyos. Alam ko rin po na sa pamamagitan ng munting simbahan na iyon, nangusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia, narinig nila ang mensahe ng Diyos sa kanila. Binigay sa kanila yung katawan ng Diyos na nagbibigay ng lakas. Alam ko rin po na sa munting simbahan na iyon, masaya nilang tinanggap yung bagong pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Alam ko rin po na sa pamamagitan ng simbahang iyon, muling niyakap ng Diyos yung kanyang bayan na rumihan dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At alam ko pong marami pa silang karanasan ng Diyos sa munting simbahan na iyon. Kaya ang naging aksyon nila, nung nakita nila na yung tahanan ng Diyos ay bagsak, muli nating itayo ito upang ang gusaling iyon ay maging paalala sa kanila na may pag-asa dahil na may Diyos na tutulong sa atin. Mga kapatid, doon ko po gustong dalhin yung ating pagninilay sa araw na ito. Ito pong Quiapo Church, ang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Marami pong magpapatotoo sa atin na tunay itong simbahan na ito ay sagisag ng pag-asa para sa maraming mga tao. Sa mga taong wala nang makapitan, sa mga may sakit, sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga nais pumasa sa exam, sa mga taong maraming problema. Kay Jesus Nazareno po sila kumapit, sa Kanya kumuha ng lakas, sa Kanya kumuha ng pag-asa, kaya nalagpasan ang mga dinalang problema. Kaya ang isang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, pangalagaan natin itong tahanan ng Diyos na ito, tahanan ng Poong Jesus Nazareno, upang patuloy na maging gusaling tagpuan ng Diyos at ng Kanyang minamahal na bayan. Igalang po natin, mahalin, huwag hayaang masira at bumagsak upang patuloy na may mapuntahan ang mga taong naghahanap ng pag-asa. Tahanan po ito ng Diyos. Ang ikalawang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kayo ang gusali ng Diyos. Kailangan nating matandaan na hindi lamang sa gusaling ito nananahan yung Diyos.
Sa panahon po nung tayo'y binyagan, bawat isa sa atin ay naging tahanan ng Diyos. Sa panahon ng ating binyag, bawat isa sa atin ay itinalaga ng Diyos upang maging tagapagdala ng presensya niya sa mundo. Sana kung gaano natin nais pagandahin, pangalagaan at mahalin yung gusaling ito, ganon din nawa yung ating mga buhay, naisin nating pagandahin, pangalagaan at mahalin. Huwag nating hayaang masira ang ating buhay dahil sa mga kasalanan. Huwag nating hayaang mawasak yung ating mga buhay dahil sa ating masasamang desisyon. At sana nawa, katulad ng gusaling ito, yung buhay natin ay maging muka ng pag-asa, hindi muka na wala ng gana. Nawa, maging muka tayo ng pagkakaisa at hindi ng pagkakawatak-watak. Maging muka tayo ng presensya ng Diyos at hindi muka ng demonyo. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Anong mukha na po ba yung meron sila? Sabihin niyo po sa kanila, tahanan ka ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang tahanan na sana palagi nating pangalagaan, ingatan at mahalin. Una, ang tahanan, ang ating simbahan, ang Quiapo Church. Ito po ay gusali ng Diyos. Ito po ay tahanan ng Diyos. Ikalawa po, ang ating mga buhay. Ito po ay gusali ng Diyos. Tayo po ay tahanan ng Diyos. Tunay nawa na maranasan ng iba ang pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay nakakatagpo. Amen.